ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Aron nga daw sa Webes, Mayo 15 na kita tuwig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. Sobray sa kalibo ka internally displaced person sa Negros Occidental nga apektado sa paglupok sang kanlaon. Pagabaton sang cash assistance. 124 million pesos nga balor sang assistance na palabot na sa pamilya sa mga naapektuhan sa paglupok sang kanlaon suno sa DSWD. Comelec Region 6 ginpanginbulahan ang tanan nga mga kandidato nangin madinilagon sa 2025 midterm election. Early voting kag mall voting nga ginhiwat sang eleksyon may manami nga feedback suno sa Commission on Election. Limpyo eleksyon ginmando ni Iloilo Governor Defensor. Mayor Jeffrey Ganson hugot sa tagipusoon ng pagbaton sa naging kalutusan sa natapos lang nga pinili. Western Visayas nakabalhag sang 1.9% na inflation rate sa bulan sang Abril. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobray sa kalibo ka internally displaced persons sa Negros Occidental nga apektado sa paglupok sang kanlaon ang magabaton sang cash assistance. Sa detalye, Radyo Pilipinas News. ang balita ni Mayor Grace Ereñeta. Nagkabatan sa cash assistance ang masobray sa kalibo nga displaced family sa sulod sa evacuation centers nga naapektuhan sa paglupok sa bulkan kanlaon sa Negros Occidental sa idadam sa Emergency Cash Transfer o ECT. Gimpahayag ni Angela Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division o DRMD sang DSWD6 nga naghahanda ng ahensya nga maghatag sa cash assistance sa mga displaced family sa sulod sa evacuation center sa Negros Occidental. Nagabaton sa masobra 5,000 pesos ang kada benepisyaryo. Dugang pa ni Miranda nga ang ECT, isa ka interbensyon sa DSWD, pinaagi sa paghatag sa cash assistance sa mga naapektuhan nga individual sa anuman nga kalamidad. Madumduman nga sa 2024 naglupok ang kanlaon sa Hunyo kag Disyembre kag sini nga tuig sa Abril 8 kag Mayo 13. Sabi sa datos sa ahensya, as of 12 noon sa May 14, masobra sa 5,500 ka individual ang yara sa sulod sa 14 ka evacuation center sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 124 million pesos nga balor sang assistance na palabot na sa mga pamilya nga naapektuhan sa paglupok sang kanlaon suno sa DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nagkapanumbalik ang balita si Merian Naglaban Grace. sa masobra 124 million pesos ang assistance nga napalapos sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sa bulkan kanlaon. Sa datos sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, yara na sa 124,657,118.04 pesos ang nahatag sa ahensya, mga local government unit kag non-governmental organization. Sa masobra 124 million pesos nga assistance, masobra sa 96 million pesos diri ang gikan sa DSWD6. Lakip sa gid na panghatag ang food items, non-food items kag cash assistance. Sa karon may masobra pa sa 5,500 ka individual ang nagatinir sa 14 ka evacuation centers kag masobra 8,600 naman ang nagatinir sa ilang mga tao kon kakilala. Samtang may nakastandby nga masobra sa 150 million pesos nga bilis ang food kag non-food items kag standby fund ang DSWD nga hata i-augment sa mga kinahanglan nga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranya para Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Bulaan sa Commission on Election Region 6 ang tanan nga mga madinalagon sa ila kandidatura kag sa mga nagtanyag sa ila serbisyo sa bago lang natapos ng 2025 local kag national elections. Nagalawom si Comelec 6 Regional Director Dennis Ausan nga pagatindugan sa mga nagdalaog nga kandidato ang ila promisa para sa pamuluyo sa panahon sang kampanya para ipakita sa mga botante nga ini ang working democracy para sa tanan. Liwat naging siling ni Ausan nga naging matawhay kag malinaw ang paghiwat sang piniliay. May mga pagpanghangkat man sa paghiwat sang eleksyon, apang magamay lamang ini. Kag giliyon naman nga nahatagan sang solusyon. Radyo Pilipinas News. Nalipay ang Commission on Election sa mga positibo nga feedback ang ila dabaton matapos ang ginhiwat nga early voting kag mall voting sa bago lang natapos nga 2025 midterm elections. Sa record sang Comelec naglabot sa 261,000 ka mga botante ang nag-avail sang early voting sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon. Ginsiling ni Comelec Regional Director Dennis Ausan nga sa sunod nga pinili ay mas madamo pagid ang maka-avail sang mall voting kag early voting ilabi na ang vulnerable sector. Radyo Pilipinas News. Nakaulit sa karon ng Iloilo Provincial Government sa pagpangkakas sa mga campaign waste sa 5 ka mga distrito matapos ang piniliay. Sa Day 1 sang Limpyo Election 2025 Operation Baklas sang Provincial Government naglabot sa 423.5 kilos ang kabugusan ng mga election materials nga nakuha. Ini ginalakipan sang 290 kilos ang tarpaulin, 118 kilos ang plastic tarps, kag 14 kilos ang lansang, kawayan kag mga kable. Suno sa provincial government ang mga materyales nga pwede pa ma-recycle kag ma-upcycle iga turnover sa mga community-based groups na mahimo sang eco bag o kon balik alat pouch kag mga wallet na makahatag naman sa palangabuhian sa komunidad samtang ginapahagan-hagan ang basura nga nagaabot sa landfill. Radyo Pilipinas News. Sa bangod natapos nga piniliay, amat-amat naman nga na-proclaim ang mga nagdaog nga eleksyon. Si re-elected Governor Arthur Defensor Jr. nagpagwa sang executive order para sa pagpatuman sang post-election waste management drive sa probinsya sang Iloilo. Sa idalom sang executive order Limpyo Election for More Progress, ginapangabay sang gobernador ang tanan nga kandidato, political parties, party list groups, kag iban pa nga organisasyon nga maghimo sang clean up kag husto nga disposal sang ilang campaign waste materials sulod sang 5 ka adlaw. Ginmando naman sang gobernador ang pagpangkakas sang tanan nga mga campaign materials sa mga dalanon kag pampubliko nga lugar kag nagasunod sa Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang mga natipon nga campaign materials igahatag naman sa mga community-based organization para gamiton sa pag-upcycling sa mga bag, pouch kag mga wallet. Radyo Pilipinas News. Honorarium sa mga poll workers dapat nga ma-release bago ang Mayo 27 suno sa Commission on Election. Radyo Pilipinas. Detalye sa Ang mga panghatag na sa mga poll workers sa Western Visayas ang ila honorarium bago mag-May 27, 2025 suno sa Comelec. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, giimpahayag ni Comelec 6 Election Supervisor Attorney Dennis Ausan na bago pa man ang eleksyon, gin-download na sang komisyon ng pondo para sa honorarium sa mga miyembro sa Electoral Board kag support staff nga nag-assist sa eleksyon. Dugang pa ni Ausan sunod sa resolusyon sang Comelec, mayaragin lamang sang 15 kadlaw ang komisyon agud ipahatag ang honorarium pagkatapos ang May 12 election.
Ang mga election officers amo naman ang gintagaan sang kahiginan nga mag-withdraw sang pondo nga ginhatag sang COMELEC. Ginpasalamatan man ni Ausan ang sakripisyo sa mga manunudlo kag support staff agod mapasanyog ang kaayuhan sang natapos nga eleksyon sa bilog nga rehiyon. Sa datos sang 2025 national budget ginabanta yara sa 7.4 billion pesos ang pondo na kompensasyon para sa 758,549 ka mga poll workers suno sa Commission on Election. Una naman nga ginanunsyo sa Department of Budget and Management ang dugang nga 2,000 pesos sa regular nga honorarium sa mga poll workers nga ginaprobahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakatig ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Nonoy Defensor ang perpekto nga tandem para sa good governance nanday Governor Arthur Defensor Jr. kag incoming Vice Governor Natalie Ann Dibuque. Suno kay Congressman Nonoy, manami magpakigbagay sa isa kag isa sanday Governor Toto kag Dibuque. Pareho sang ila vision para sa probinsya sang Iloilo nga hindi lang pagtutukan ang probinsya kundi papanaogid sa kabaranggayan kag sa local government units ang mga proyekto kag serbisyo sang gobyerno probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alipay apang nasubuan man si Iloilo o kung si Iloilo 5th District Board Member Binky Tupas nga nagdaog siya bilang representante sa 5th Distrito sa bago natapos nga 2025 midterm elections apang napierde ang iyabana nga si Congressman Raul Buboy Tupas na nagpadalagan sa pagka-vice gobernador. Ginpahayag ni Binky nga nagapati siya nga ang Ginoo nagahatag kag ang Ginoo nagabawi isang tanan kag ang nagakatabo mayara sang tinutuyo. Ginakabig niya nga pinaka-challenging para sa ila nga bahin ang bag-o natapos nga piniliay. Ginsiling niya nga tutukan niya ang paghimo sa mga layi nga makabenepisyo sa interes sang mga taga 5th Distrito pareho sang dugang nga trabaho, programa sa turismo, kag madamo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vice Mayor Jeffrey Ganzon hugot sa tagipusoon ang pagbaton sa nanging desisyon sang pumuluyo sa natapos lang nga eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Hugos ang pagbato ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa iya nanging kalutusan sa natapos lang eleksyon sa pagka-vice alcalde. Suno kay Ganzon hugot sa tagipusoon kag iya ginarespeto ang nanging desisyon sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo labi kag labaw sa tanan sa kunano ang kabubuton sang Ginoo sa iya kabuhi. Nagalaom siya nga mapadayon ang maayo nga pagserbisyo sa pumuluyo sa mga katapos sa sangguniang panglungsod sa pagpamuno ni Vice Mayor-elect Lavla Baronda. Sa pihak kabayan, ginapasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Jerry Tenyas si Ganzon sa iya dedikasyon sa pagserbisyo para sa syudad sang Iloilo. Sa official statement ni Tenyas, gindumdum sini ang ila dekada na nga pag-updanay sa politika ni Ganzon. Halin sa ini ang konsyal pa lang sa syudad hasta nga nanging tandem sa pagka-vice alcalde sa tuig 2019 kag sa pagsakdag sa madamo ang mga programa sa syudad para sa pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tiuna agad magserbisyo sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo kag ipaiway anay ang politika abang tapos na ang eleksyon. Inagin pahayag ni Iloilo City Mayor-elect Raisa Treñas Chu sa interview kaupod sa makatapos ang media matapos ang kadalagan bilang alkalde sa syudad sang Iloilo sa natapos lang eleksyon. Ginpahayag ni Treñas Chu nga kaupod ang 11 ka mga konsihal sang Team Uswag handom nilang kooperasyon para sa kayuhan sang pagserbisyo sa mga pumuluyo. Dugang pa niya nga isa lang ka syudad ang ila ginaserbisyohan kag iniman ang gusto matabo ni Vice Mayor-elect Lavla Baronda ang pagdihon sa mga programa sa kayuhan sang pumuluyo. Nagapati man ini sa ikasangkol sa mga babayi bilang leader sa syudad kag ginapananaw nga mangin maayo ang resulta sang ila panghimanwa. Matandaan nga lunsay mga babayi ang magapangalagad sa 3 ka top posisyon sa Iloilo City halin sa pagka-congressman, city mayor, kag vice mayor matapos ang nangin resulta sang eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Proklamar nga tagdaog sa bago lang natapos nga piniliay sa Negros Occidental ang Lacson-Alonso tandem. Nagpangibabaw sa resulta sa piniliay ang boto ni Governor Eugenio Bong Lacson. Nagsangiya partner nga si Vice Governor-elect Joven Alonso. Si Lacson na magapungko sa iya ikatatlo nga termino ang nakakuha sa masobra 900,000 ka boto malayo sa masobra 67,000 ka boto nga nakuha sang nagpangaduha sa 5 ka gubernatorial candidates.
Samtang nakuha na ng ginabansi ni Alonso nga nakakuha sa masobra 670,000 ka boto batok siya kasumpong nga nakakuha lang sang 137,000 plus ka boto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot na ginabaton ni Paulo Rojas ang nanging kalutusan sa pagkakongresista sa Premier Distrito sang Capi sa bago lang natapos nga midterm elections. Sa video message sa ginpagawa sang kandidato sa social media account, ginpahayag niya nga ginarespeto siya ang desisyon sa mga pumuluyo sang Capis. Wala sa payan nga hindi pabor sa iya ang resulta. Naibuluhan na ginbalabagan ni incumbent Pinuno Party List Representative Howard Ginto ang pagsulod sang bata nga Rojas sa politika sa tapos ang ginproklamar sang Comelec si Ginto nga congressman-elect sa unang nga distrito sang Capiz. Sa piyak nga bahin, nagpasalamat si Paulo Rojas sa tanan ng mga nagsusuporta ka nagatag sa iya sang tsansa nga makaupod sa paghandom para sa kayuhan sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa probinsya sang Antique, ginatapos na lang ni Governor Rodora Cadyao ang mga nabilin nga inadlaw sa iya termino antes manaog sa pwesto sa tapos nga mapaslawan nga ma-elect bilang Lone District Representative sa Antique. Sa iya speech sa flag ceremony pagkatapos ang pinili ay nagpasalamat si Cadyao sa mga empleyado nga nagasuporta sa iya administrasyon nalin sa una tubtob ulihi nga termino bilang gobernador. Ginpahayag ni Cadyao nga magabiya siya sa pwesto sa Antique nga may mga bago nga leader kag status nga first class province. Napaslawan man nga pilion sa mas mataas nga posisyon nagpasalig ang outgoing governor nga magapadayon sa pag-alagad sa probinsya. Naibuluan nga nagpapili sa pagkakongresista si Antique si Cadyao apang naperde ini kay incumbent Congressman A.A. Ligar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Japon, magapamuno sa Wanwasang Kaluya, Antique sa 2025 tubtob 2028. Ini sa tapos maproklamar bilang alkalde sa Banwa si incumbent Mayor Regil Kent Lim sa boto nga 18,454 sa midterm elections. Vice alkalde naman si Belfid Duran kag mangin kaupod sa konseho sa Attorney Nobel Balistramon, Kier Domingo, Ria Domingo, Angelo Magtoto, Sarah Jane Hanayrio, William Pultino kag Brenda Hoxon bilang mga SB members. Nagpasalamat naman si Lim sa mga nagsuporta sa iya liderato kag kandidatura sa Kaluya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagnubo sa 1.9% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa bulan sang Abril. Ini kung ikumpara sa 2.7% nga nabalag sang Marso 2025 kag sa 4.1% sang Abril 2024. Suno sa Philippine Statistics Authority Western Visayas, ang pagnubo sang headline inflation resulta sang mahinay nga tuigan nga pagsaka sang index sang food and non-alcoholic beverages, transport, kag housing, water, electricity, gas, and other fuels. Nakitaan man sang mas manubo nga inflation ang restaurants kag accommodation services. Mas mataas naman ang inflation rate nga nakitaan sa alcoholic beverages kag tabako, clothing and footwear, information and communication kag recreation, sport and culture. Samtang wala sa nangin pagbago sa inflation rates ang furnishings, household equipment, and routine household maintenance, education services, financial services kag personal care, and miscellaneous goods and services. Dugang pa sang PSA Western Visayas ang regional average inflation halin Enero tubtob Abril yara sa 2.7%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Civil Service Commission Guimaras Field Office magahiwat sa mobile acceptance ng aplikasyon para sa Civil Service exam nga hiwaton sa maabot nga Agosto 10. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagibatan sa aplikasyon para sa August 10, 2025 nga Career Service Examination Pen and Paper Test, Professional and Sub-Professional Levels ang Civil Service Commission o kung CSC Guimaras Field Office na ituhay nga venue. Magluwas sa pagbaton sa aplikasyon sa galatapan sa Guimaras Field Office, sarang man nakasumite sa aplikasyon sa Mayo 30 sa Guimaras State University Main Campus, Hunyo 3 sa Guimaras State University sa Mosqueda Campus, kag sa Hunyo 5 sa Munisipalidad sa Nueva Valencia. Pangayag pa sa Guimaras Field Office nga nagabaton man sa aplikante nga may kumpirmado o kung aprobado nga online applications. Batunon man ang walk-in applicants pero depende sa slot na available. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Buksan na sa Civil Service Commission ang application para sa August 10, 2025 Career Service Examination para sa professional kag sa professional level. Ang application period nagsugod sa Mayo 13
kag magalawig tubtob Hunyo 11. Ginatag naman sang komisyon nga limitado lang ang slot sa examination rason sa pagpatuman sang first come first serve basis kag suno sa Civil Service Western Visayas Regional Information Officer paagi kay Kate Love Hilyanggarin. Ang mga interesado nga magkuha sa examination sa Agosto mahimo nga mag-apply sa CSC field offices o kon sa mga ipahamtang nga mobile application centers. Ang mga magakuha sang exam ang kinahanglan nga Filipino citizen edad 18 anyos pataas kag wala sang anuman nga disqualification nga gintalana sang komisyon. Kinahanglan naman nga magpreparar sang aplikante sang iya fully accomplished application form, passport size ID pictures, valid ID card, examination fee nga 500 pesos. Mahimo i-check ang dugang nga detalye sa application pinagi sa pagbisita sa website sang Civil Service. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mataas pa sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang ihibalo sa mga mangunguma sa Tapas Capiz tuhoy sa Adaptive Balance Fertilization Strategy Technology para sa tanom nga mais. 82 ka mga farmer cooperator nagpasakop sa giniwat na technical briefing sa DA sa Tapas Civic Center sa Tapas Capiz. Ang teknolohiya sunod sa Department of Agriculture nagatuyo nga mapayo ang produksyon sang mais, mapataas ang soil fertility sang duta, kag mapasiguro ang epektibo nga paggamit sang abono magluwas diri. Kabahin man sang diskusyon ang pest and disease management sa pagpatubas sang mais. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:23. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News ug adlaw, Huwebes, Mayo 15 na kita tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-follow, share, i-like ang aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group para da mga balita ta. Wala na kita sa tiyempo dahil sa aton sinipag pangalagad. Kada aga ako naging lamang ang inyo alagad ang inyong tagbalita. Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless. Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.